natin. Dahil meron din tayong mga vloggers na naroon ngayon sa Villamor kung nasaan si dating Presidente Duterte. At ang huling update mo nga, Maharlika, ay hindi pinapapasok yung pizza na in-order ni Presidente dahil siya ay nagugutom. No? Ibang klase, no? 79 years old. Maniwala kami sa inyo. Gusto ba talaga nilang tuluyan na magurguri itong Presidente habang nasa kustudiya nila? No? Eh, kung ako, demonyo naman talaga itong mga to. Oo, mag-iingat ako na may mangyari kay Presidente habang nasa kustudiya dahil talagang maghuhurmentado ang taong bayan pag meron pang nangyari sa pagkatao ni Presidente habang nasa kustudiya ng administrasyon ng Marcos Jr. Ito. Well, ikaw na susunod, Roque. ang punot dulo ng lahat ng ito, hindi lang talaga si Bangag Jr., kundi ang kanyang asawang demonyo. Si Lisa Marcos ang punot dulo ng lahat Yan ng na ito. naman. Ganun siya ka-insecure kay Daysara, ganun siya kagalit sa Pangulong Duterte, na ikwento ko na po to sa inyo. Nagtanim ng galit dahil nung si Pangulong Duterte, ako mismo, sinabihan niya, pinupush niya, nakausapin si Pangulong Duterte at ang mga kayo na mga Duterte appointees. Yan na naman. Hindi pa naman tayo nagkaroon ng communication ng time na yun, folks. So anyway, pinupush niya noon sa akin na Maharlika, kausapin mo kung sino man dyan sa cabinet secretary na i-appoint si Bangag bilang Department of Agriculture Secretary. Paulit-ulit ko yung kinuwento sa inyo. Di ba? Hindi siya in-appoint ni Pangulong Duterte. Ba't konti Kasi pumunta? nga adik siya. Kasi nga bangag siya. So eto ngayon talagang eto yung ganti ni Lisa Tanas. Kasi during that time, sabi nga ni Amy Marcos, jobless yung ang kanyang kapatid. Maboboring na kami nito. Kaya yun pinupush ni Lisa sa akin. Napaka pwedeng kausapin itong mga Duterte para ipasok as DA Secretary yung kanyang asawang adikto. So itong lahat ng ito, paghihiganti ito ng hinayupak na babaeng yan. Paghihiganti ito ng bangag na gobyerno, kaya binudol nila tayong lahat. Dahil hindi sila para sa taong bayan, kundi para sila sa paghiganti, bawiin ang mga ninakaw nilang mga yaman na nabawi na ng gobyerno at dadagdagan pa ang kanilang pagnanakaw through smuggling at lahat ng klaseng pagnanakaw katulad na lamang dyan sa national budget na yan ang dapat pinag-uusapan natin ngayon. Pilit na pinagtatakpan sa ganitong klaseng pakikipagsabuatan may tumatawag. o panggugoyo sa taong bayan. So yan talaga ang nakakagalit. Kaya sabi ko nga, kung kailangan mangyari ito, I think adyan ng Diyos para lalong mag-alab ang puso ng Pilipino na tama na sa bangag na presidenteng ito at sa asawa niyang kidnapper. Yun na naman. Alam mo, Mother Dragon, totoo yan ha. Hindi lang sa'yo ko narinig. Narinig ko rin yan na noong panahon ni Pangulong Duterte, gustong maging Agricultural Secretary ni BBM. Wala na to. Hindi nga siya nilagay. Ay. Yung pagiging vindictive ay lumalabas na rin ngayon. Yes. Yun. Kasi nga, may reason. May pinapakita sila. President kung bakit hindi pwede. At alam na natin yun. Yes. By the way, yung video, okay na. Inaayos na yung video. Inaayos na. Nandito rin, pumatok din si dating PCO Trixie Angeles, no? Attorney Trixie, bagong balita na nakalap. Attorney Trixie, you can unmute yourself at pakisabi kung meron pang latest na balita na nakuha. Nandito ako sa Villamor, papunta pa lang. Pero ang lumalabas ngayon is that the reason he's being held in Villamor is baka daw ilipad siya. Ayan na! Which is, as you know, Attorney Harry, mali. Hindi pwedeng, hindi pwede siyang ilipad immediately out of the country kasi kailangan dumaan pa sa hukuman yung warrant ng ICC. Pero kailangan dadaan mo na yan sa ICC dahil merong proseso na akin to extradition, no? Hindi yan automatic na sakay eroplano lipad. Kinakailangan dalin muna sa RTC, i-ascertain ang identity at i-ascertain na meron kang obligasyon na isuko yung mga taong yon sa ICC. Diyan na rin papasok nga yung issue ng kooperasyon at yung issue ng kooperasyon hindi nga, wala na nga tayong obligasyon makipag-cooperate dahil hindi na tayo naging member ng ICC. Lilinawin ko lang. Lilipad daw, ililipad. Obligasyon natin to cooperate hanggang 1 taon lang yan matapos nating i-deposito ang ating instrument of ratification. Pero yung preliminary investigation na ginawa ng prosecutor ay nasa 2nd taon. Kaya nawala na ng jurisdiction ang ICC nung nagsimula sila ng investigasyon ng preliminary investigation.
Now, ang isa pang nais kong ipaalala sa iba, talaga namang ang mga leaders ng daigdig na pinangungunahan ni Trump ay tutol din dito sa ICC na yan. Nadamay, Talaga ang mga interest nadamay pa si Trump. na patahimikan ng mga Duterte mag-cooperate dyan sa ICC na yan. Si Trump, finiris na ang lahat ng bank accounts ng ICC at nagkaroon na rin siya ng sanction doon sa prosecutor mismo ng ICC. So, Attorney Trixie, meron ka pa bang ibang balita dyan? Babalikan kita kasi papasok ako ng Villamor ngayon. Oo, sige. Siguro pag nakapasok ka na ng Villamor, please go live dahil maraming nais malaman kung anong nangyari. No? At tanging mga abogado lang talaga ang pinapapasok doon. So tama naman, Attorney Trixie, na pumunta ka na ron. Ano na? Nang tayo naman ay malaman kung anong nangyari doon sa loob. No? Okay. At makausap ng taong bayan si Presidente Duterte. Mag-e-EDSA ba tayo? Hindi. Anyway, so ayan po. Saan ka na po yung video? Ayan. Ang video natin. Ano ba yung video nyo? Kita natin na hindi pinapapasok ang media no doon sa loob. Asan to ang pasukan? Grade 5. Abogado po ako. So, Ayan, nandiyan na si Trixie pumapasok doon sa Kalayaan Hall, no? At mabuting-mabuti naman na habang siya ay pumapasok doon ay tayo ay nagla-live dito, no? At maya-maya lamang pag siya nakapasok, I'm sure mag-o-online uli si Attorney Trixie, no? Oo. Ang spokes, siguro paki-explain natin, andyan ba si Mother Dragon na ang video, kung ano ang video. Ano ba yung video nyo? What is it all about? At saka yung mga media nakikita naman natin. Oo. Yes, mga naririnig po ba Ano ako? ba yung video nyo? Yes. Yeah, yun mga kababayan, sinend sa atin ni MJ Kiambao kung saan nandiyan siya sa lugar na yan at ayaw payagan po ng mga polis na inatasan ni Torre na ipasok ang pizza na hinirequest o pina-order ni Pangulong Duterte dahil hindi pa nga siya kumakain mula sa kanyang biyahe. Baka may pagkain naman doon. Dami nyo arte. Itong mga pulis dyan na sunod-sunuran kay Torre na minsan buong buhay nila actually buong 6 years. Nung si Pangulong Duterte ay namuna, ay binigyan sila ng dobling sahod. Uy, nanunumbat? Simula doon sa hindi ka nais-nais na sitwasyon nila ng mga nakaraang administrasyon. Si Pangulong Duterte, isa sila sa inuna na i-doble ng sweldo. Pero tignan ninyo ang kapalit, mga kababayan. Nanunumbat, sinusumbatan nila yung mga kapulisan. Ipinagdamot sa ating senior citizen. Baka mamaya lasunin nyo pa yung dating Pangulo. Oh, ba't sa inyo manggagaling yung pagkain? Ang gobyerno. Kaya talagang Imagine ninyo, manghihingi ng pagkain ng dating Pangulo sa mga vlogger nila, sa mga vlogger. dapat sa harassment. Ano yun? Na ginagawa nila sa Pangulong Duterte. Kung kaya nilang gawin to sa former president, kayang-kaya din nilang gawin sa mga ordinaryong mga commenters. Kesa sa immediate family, kesa kila Inday Sara, sa mga vlogger hihingi ng pagkain. Natin si Trixie uli na bumalik ay nakataas ang kamay ni Romel Duco. Romel, bilisan lang natin ang iyong komento. Go ahead, please.